Alright, video vlog check everybody. Azrael here and we are back again for another vlog. This is a tech vlog, no? At parang bumabalik ako dito to report back, no, about the Realme C75 from Realme Philippines. Alright, medyo matagal tayo din nakapag-post ng content, medyo busy, marami tayong travel lately, no? At events na rin din, buti nakapagpahinga tayo. So, nakita nyo, no, ay nag-vlog ako ng mga test with the Realme C75 smartphone from Realme Philippines. Ginawa natin, no, nag-water test tayo, nilagay natin sa pool, which is okay naman din siya. Tapos gumawa tayo ng freezing test. Yes! Kita nyo? Nasa ice siya. Tumutulo pa, tumutulo. Na-freeze natin tong phone for 14 hours. So it means that nasa-submerge din siya sa tubig ng 14 hours. At naka-on siya. Okay naman siya, gumana naman siya. And also, nag-test tayo ng hotbox. Almost lagpas 1 minute na eh. And oh my God. Nag-stop yung video ni Rick Astley at medyo may bubbles na siya. Mainit. Pinainit natin, niluto natin itong konti, parang nirehit natin, no? So napansin ko, no, sa sobrang init niya, medyo nag-stop na mag-operate yung phone na ito. Kumbaga, hindi ka makakapag-surfing, but you can do phone calls. But yung mga apps, naka-lock siya para hindi na siya mag-init, no? So after that, it was okay. Hindi din ako gamit ng phone kasi I need to cool it down. Kaso nagkaroon ako ng problema, no? Nagkaroon ako ng problema. Yung speaker ni Realme C75, after that heating or hotbox test, medyo muff siya. So medyo parang pinasukan siya ng tubig, yung speaker, at medyo basag. So naka 400% ako na volume, but still, yung phone speaker is not working properly. So medyo natakot ako, no? Ano nangyari, no? Tapos napansin ko yung rear camera, nagkaroon siya ng moisture sa loob. So yung rear camera, napakalabo ng photography niya. So kinabahan ako, no? Kasi akala ko on the second day and third day na pinatuyo ko siya na hindi ko ginamit, gagana na. Pero hindi pa rin siya gumana, no? Yung speaker niya, hindi not working properly. Tsaka yung rear camera moisture, ayaw matanggal. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, no? Parang yung speaker niya, basag pa din. May muff. Kahit naka 400% ako na volume. Tapos, si rear camera, may moisture pa rin. I-report ko na dapat kay Realme na, may problema yung phone. Parang yung test ko. Successful naman yung test, but the phone is failing me. Kasi inisip ko, kung gagamitin ko pa tong phone, wala na siyang silbi sa akin masyado kasi hindi ko na magagamit yung speaker niya for watching videos or listening to music. Tsaka yung phone, yung camera phone niya na rear, may moisture siya. So malabo, hindi ko rin magagamit. So magagamit ko siya for social media. I-report ko na dapat siya on the third day nung test. Sabi ko, sige, pagpabukas ko na lang. So nung fourth day, medyo lobat na yung phone. Chinarge ko na siya. Kasi chinarge ko naman siya kasi parang tuyo naman siya, tuyo na. Wala na siyang tubig. Ginamit ko naman yung water ejection niya, yung test na yon. So napansin ko, nung pagsaksak ko, tumunog yung charging notification niya, yung audio. Cling! Sabi ko, okay to Parang nangyari. So yung panapansin ko, yung speaker niya, it's working properly na. Okay na rin din siya. Nakapag-play ako ng YouTube video, nakapag-Spotify ako ng music. Walang problema yung speaker, malinaw na malinaw. Tapos, yung chinek ko yung rear camera, nagulat ako yung moisture na wala. Okay to Ang galing. Ang galing. So, nag-ano na siya. Ayun, nakikita nyo dito, wala na siyang moisture. Wala siyang moisture. And I did some test photos. Ito, samples. Okay naman siya, wala naman siyang problema sa rear camera. Still the same. And also, the phone is okay.
it's fine. Wala na akong nakitang problem. First time ko mag-test ng phone na ganito, naka-encounter ako ng gano'n na nagkaroon ng speaker problem tsaka rear camera. Usually mga moisture, it will occur if ever galing kayo sa malamig na lugar, aircon, tapos lumabas kayo ng kwarto, possible na mag-moisture yung loob niya or yung labas. Mabalik naman siya sa dati. Since yung ginawa kong test is heat test, binoil ko siya with the hot box. So parang may init, pinasukan ata siya ng tubig, whatever, hindi ko alam, no? Kasi nagkaroon siya ng moisture sa loob, eh. So I guess yung init yun, yung init, nagpa-moist siya. And it took around 4 days para mawala. Hindi ko alam kung bakit 4 days, no? Dahil sa weather namin here sa Cavite, medyo malamig, medyo walang araw nga ng mga time na nun, you know? Parang plano ko na dapat ibilad siya sa araw para matuyo kagad kung whatever water is inside do sa speaker niya or yung moisture mawala. Hindi ko ginawa. After 4th day, doon ko na-discover that the Realme C75 is okay, perfectly fine, maganda pa din at walang problema. Grabe, no? Nakatanggap siya ng water test, freezing test, at heat test. Drop test na lang hindi ko ginagawa. Ayoko na mag-drop test. Pero sabi nila matibay daw talaga tong phone na to. Pero doon tayo nag-focus on the waterproofing kasi it's a waterproof free, it's a dust proof na rin din, tsaka drop test daw. Yun yung, tsaka heat test and freezing test proof na rin din ng phone na to. Kaya masabi ko, for a pricing point of 8,899 with its 128GB of storage, for 8,000 you can get this phone. And for a 256GB of storage, you can get it for 10,899. Grabe, no, yung mga mid-range phones, paganda na ng paganda. So, okay to, no, if you need a phone na talagang pangsugod, no, sa mga different kinds of elements like water, dust, init, or cold kung pumunta kayo ng Alaska or Canada, for example. You need this phone para wala kayong problema, no. Natutuwa ako dahil ang ganda ng experiment ko, tsaka experience ko, medyo nakakakaba. Ngayon lang ulit ako nakabalik kasi medyo busy, but I'm here to showcase that the phone is okay and fine. Mag-play tayo ng video para at least makita nyo na the phone is okay and fine. For example, here, I have here. When it comes to video creation, every detail matters. Naka 400 tayo. Naka 400 tayo na speaker. Ito. Skip ko na sa nagsasalita ko. For your product. So, hindi lang naman siya more on a bottle, but mga pack na ganito, yung mga Milo. Lakas ng audio niya. And for the phone, let's do a quick selfie. Ayan. That's my selfie. That's the rear camera, no? And it's still fine and okay. Walang problema. Yun yung maganda dito. Nakakatuwa siya. Meron siyang watermark na Realme C75, no? So, that's it, guys, for my vlog. It's a follow-up vlog for the Realme C75 after doing those 3 kinds of tests: water, freezing, tsaka heating. So, ayun, very successful at subok-subok na matibay si Realme C75. Alright, so that's it, guys, for our vlog for today. It's already the weekend na, may travel na naman ako. So, kita-kits tayo. Baka mag-vlog na lang ako doon sa next destination ko, no? While using all of this smartphone tsaka mga tech, no? So, yun. Thank you, guys, for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Alright, thank you so much, Realme Philippines, for this Realme C75. Alright.